So, handa na po kayo para sa Word of God ngayong pong umaga? Amen? Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Bible. Nandyan pala si Kuya Manny. Kuya Manny, magandang umaga po. Amen. Ate, magandang umaga po. Sa Dubai kayo galing? Amen, Dubai. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Bible. Happy birthday pala. Hallelujah, Kuya Jams. Happy birthday. 43 years old ka na. Amen. Sa mga nag-birthday po, maligayang Pasko. Jonah chapter 1. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay A greater than Jonah is here. A greater than Jonah is here. Ito pong pamagat na ito ay hango po sa talata na mababasa po natin sa Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, 39 to 41. A greater than Jonah. Ang pamagat po, a greater than Jonah is here. A greater than Jonah is here. Yung po'y galing sa Matthew chapter 12, 39 hanggang 41. Tinangan muna natin yon bago tayo pumunta dun sa Jonah story. Hallelujah. A greater than Jonah is here. Matthew chapter 12, beginning verse 39 hanggang verse 41. New King James or New Living Translation, it doesn't matter. Hallelujah, tingnan po natin. But Jesus replied, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah. So parang nanghihingi kasi ng mga palatandaan ang mga tao na sumusunod sa kanya. Sa verse 38, sabi po ng mga tao, bigyan mo kami ng tiyak na palatandaan na ikaw nga ang anak ng Diyos. Parang ganun ang hinihingi ng mga kababayan. Ang sabi, bigyan mo kami ng totoong palatandaan. At nagsalita ang Panginoong Yesus at ang sabi ng Panginoon, ang nanghihingi lang naman ng palatandaan ay ang masasama at makasalanang henerasyon na meron ngayon. Ang sabi, at bibigyan ko kayo ng isang tiyak na palatandaan. Hallelujah sa ating Panginoon. Yun po ang sinabi niya. Tapos ang sabi niya doon sa 41, sabi sa 41, hallelujah. Amen. Andiyan na po, 41, sabi sa 41, the people of Nineveh will stand up against this generation on Judgment Day and condemn it. For they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here. Someone greater than Jonah is here. Sino po sa palagay niyo yung someone greater than Jonah is here? Si Jesus. Someone greater than Jonah is here is no less than the Lord Jesus Christ. So yan po ang pag-uusapan natin at dyan ko po hinango yung pamagat na natin ngayong umaga. Someone greater than Jonah is here. And his name is Jesus. So punta na po tayo sa Jonah chapter 1. Jonah chapter 1. Basahin po natin from the New Living Translations. Pagkatapos mamaya, isali natin sa Tagalog. Jonah chapter 1, sa New Living Translations po, at ito po ang ating mababasa. Hallelujah. The Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh, announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. But Jonah got up and went into the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa,
where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. But the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. So the captain went down after him. "How can you sleep at a time like this?" he shouted. "Get up and pray to your God. Maybe he will pay attention to us and spare our lives." Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods, and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. "Why has this awful storm come down on us?" they demanded. "Who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality?" And Jonah answered, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." The sailors were terrified when they heard this, for he had already told them he was running away from the Lord. "Why did you do it?" they groaned. And since the storm was getting worse all the time, they asked him, "What should we do to you to stop this storm?" "Throw me into the sea," Jonah said, "and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault." Instead, the sailors rowed even harder to get the ship to the land, but the stormy sea was too violent for them, and they could not make it. Then they cried out to the Lord, "Jonah's God, O Lord," they pleaded, "don't make us die for this man's sin, and don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons." Then the sailors picked Jonah up and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. The sailors were awestruck by the Lord's great power, and they offered him a sacrifice and vowed to serve him. Now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. So may the Lord add blessing upon the reading of His word this morning. Let us come before the Lord in prayer, and we seek for the guidance of the Holy Spirit. Loving Heavenly Father, we just want to thank you and bless you for giving us this wonderful opportunity that we can minister the Word of God to your so precious people. Lord, I pray that everyone be blessed with your anointing to understand your words in Jesus' name. That this familiar Sunday school story may turn out to be a word in season, that your people may be continually strengthened and be blessed in the name of Jesus. Salamat po ng marami, Ama, na anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak, dalangin ko na huwag mo pong biguin ang kanilang pag-asa at umuwi ang bawat isa na taglay at hawak-hawak ang mga ipinangako mong biyaya at pagpapala para sa aming lahat sa umaga pong ito. Wala kaming panalangin at kahilingan maliban sa ikaw ay makilala ng iyong mga anak. Habang ipinapahayag ka naming Panginoong Hesus na mabuti, habang ipinapahayag namin ang Diyos namin ay dakila, tapat at mabuti sa lahat, dalangin kong ang iyong mga anak ay patuloy na matuto, lumago sa pagkakilala at umunlad sa pananampalataya. Pinagkakatiwala po namin sa iyong nalalabing sandali ng aming pong pagdiriwang ngayong umaga, maluwalhati ka, maidambana ka, at maitanghal sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa lahat ng aming pinapanalangin
Ito po'y aming ipinagdarasal sa pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, sa pamamagitan po ng mga talatang binasa po natin, ay pag-usapan po natin kung ano ang kanyang nais sabihin sa ating lahat sa buhay ng bawat isa ngayong umaga, na kahit man alam nating ito'y napakapamilyar na Sunday school story na ikinwento ni Ate Joy, ni Ate Belen, ni Ate Paz nung 3 Sundays o 2 Sundays ago. Tama ba, Ate Belen, Ate Joy, ang mensahe nyo 2 Sundays ago ay ang familiar Sunday school story ni Jonah? Yun po yung tinuro nila eh. Kaya ko nalaman, kasi may nakapaskil po doon sa kanilang classroom na itsura ni Jonah pagkatapos yung kasaysayan ni Jonah. Kaya 3 Sundays ago, ito yung kanilang pinag-usapan sa Sunday school po nila. Sana padaluhin niyo po yung mga baby po ninyo sa ating Sunday school. Lumalago po lumalago. Gumaganda po yung gawain ng Sunday school. Mamaya pagkatapos po ng ating service, lumalago din po yung ating youth fellowship. Yung youth fellowship. Kaya tinatawagan po tayo ni Pastor Dante, ating pong resident pastor, that after the service, lahat po ng mga kabataan, nagluto po kami ng masarap na pansit para po sa inyo. Hallelujah. Attend po kayo ng ating youth fellowship. At ang tagapanguna po dyan, inaalagaan po tayo ni Pastor Dante. So after ng service po natin. Kaya pag-usapan po natin itong Sunday school, familiar Sunday school story ni Jonah. Ano po naaalala nyo kay Jonah? Pagka maalala nyo yung mabanggit yung pangalang Jonah. Ano po maalala nyo kay Jonah? Yung propeta ng Diyos na kinain ng malaking isda. Yan po yung kasaysayan ni Jonah, di ba? At huwag kayong magtapos na kinain lang ng malaking isda. Kasi ang continuation ng kwento, pagkatapos siyang kainin ng isda, pagkalipas ng 3 araw siya ay iniluwa. Apo? Sabi sa Bible, pagka kasi maligamgam ka, iluluwa ka eh. So, hindi lang siya kinain, kung hindi pagkalipas ng 3 araw, siya po ay iniluwa. So, yan po yung kasaysayan. Kaya po ang aklat ng Jonah ay hinati sa 4 na kabanata. Maiksing aklat lang po ito. Hinati sa 4 na kabanata na sa 4 na kabanata, 48 talata lang po. 48 talata lang ang aklat ni Jonah. Kaya pwede mong basahin ito in one sitting. Mamaya pag-uwi ninyo, kanaw kayo ng mainit na kape, ng mainit na tsaa, na may puto bongbong, hallelujah, tapos may keso, puti o dilaw. Tapos habang ikaw ay may umuusok yung kape at saka yung tsaa, nagbabasa ka ng aklat ni Jonah. Isang upuan, 48 talata lang. Isang kabanata 10, isang kabanata 10, isang kabanata 17, isang kabanata 11. Kaya binubuo lang ng 48 kabanata. At sa bawat kabanata, may ipinakikilalang parang outstanding highlighted na illustration. Ang una ay yung pong great storm. Sa unang kabanata, pinakita po yung napakalakas na bagyo. Kabanatang 2, ipinakita po yung napakalaking isda. Ano kaya ang isda? Hindi kaya, big head? O Angelica? O Gloria? Si Gloria kasi nagpakawala ng isda eh. During her time, si Gloria Macapagal Arroyo, merong isdang pinakawalan sa Ilog Pasig. Ang pangalan po si Isdang Gloria.
na po malaki yung ulo, big head. Tapos sa pangatlong kabanata, yung great city ng Nineveh, at pang-apat, yung great God na naggumawa ng himala sa lahat ng kabanata. So, apat na segments divided into 4 chapters, and every chapter introduces, hallelujah, a highlighted illustration, a great storm, a great fish, a great city, Nineveh, and our great God. So, 48 talata lang po. At sa 48 talata, nakamamangha na ang Panginoong Yesus nung siya'y nangangaral, ang kanyang ginamit na illustration sa kanyang death, resurrection, death, burial, and resurrection ay yung kasaysayan ni Jonah. Nakamamangha sa dinami-dami ng Sunday school story na gagamitin ni Jesus Christ para ipailarawan ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing at pagkabuhay na magmuli, ay ang kasaysayan ni Jonah. Na si Jesus, katulad ni Jonah, ay nasa loob sa loob 3 araw, pagkatapos ay nabuhay na magmuli. That was the story illustrated by the Lord Jesus Christ sa kanyang kasaysayan. Kaya po nakamamangha ang kwentong pong ito ni Jonah. At dito po sa kwentong ito, hindi natin ma-discuss ng one sitting Sunday, kundi siguro mga series po, mga ilang Sundays, bago mo talaga matapos ipahayag yung 4 na kabanata ng Jonah. At sa umaga pong ito, payagan po ninyo na i-share ko po yung kabanatang una. At kung hindi natin matapos, pagpapatuloy na lang natin sa mga susunod na panahon. Pero salamat sa Panginoon, sana ay ma-share natin yung, hallelujah, capsulized na paraan, pero articulated, simple, at sana mapagpala po tayo. So pag-uusapan po natin si Jonah. Sino ba si Jonah? Si Jonah ay isa sa mga propeta ng Diyos na kanyang tinawag at inutusan magpahayag ng salita sa isang lungsod. Ang pangalan ay Nineveh, ang capital city ng Assyria. Capital city ng Assyria ay ang Nineveh. Napaka-notorious na city. Mamaya ikukwento ko po sa inyo kung bakit napaka-notorious at kung bakit inaayawan ito ng mga propetang puntahan. At isa na po dyan ay si Propeta Jonah. Sabi po sa unang talata, verse 1, chapter 1, the Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Ang ibig sabihin po ng Jonah ay gentle. Gentle. Parang Holy Spirit, gentle. Maamo. Maamo. Yan po ang ibig sabihin ng Jonah. Minsan, ang translation, ang ibig sabihin ng Jonah ay malamlam na liwanag. Hallelujah. Yung pong malamlam na liwanag. Subalit ang ginagamit po na meaning ng pangalan niya ay gentle. Son of Amittai. Ang ibig sabihin po ng Amittai ay truth. Totoo. Katotohanan. Kaya po si Jonah ay ang maamong katotohanan. Ang maamong katotohanan. Yan po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. At hango sa kanyang pangalan, si Jonah po ay, hallelujah, paano ko ba sabihin? Si Jonah po ay hindi nagkukubli ng gusto niyang sabihin. Kasi son of Amittai, katotohanan, truth. So kung ano ang gusto niyang sabihin, sinasabi niya. Napaka-outspoken po niya, ibig sabihin outright, prangka, pero maamo. Hindi siya nagkukubli ng kanyang damdamin kung ano ang kanyang gustong sabihin sa kanyang kalooban, sinasabi niya. Kasi napaka-honest po niya eh. Napakatapat niya.
son of Amittai, son of truth. Hallelujah. So may magandang katangian po si Jonah. May magandang katangian siya. Kaya lang dito, parang hindi maganda yung pagkakilala sa kanya eh. Dahil inutusan siya ng Panginoon na humayo at ipangaral ang mensahe ng judgment against the city of Nineveh because of its wickedness, sa halip na sumunod siya, hindi siya sumunod. Sa inyong palagay, bakit ayaw niyang sumunod? Sa utos ng Panginoon na ipangaral niya ang salita ng Diyos laban sa mga taga-Nineveh. Kung bakit ay tama po si Pastor Leo, galit siya sa mga taga-Nineveh. At ang kanyang galit, palibasa, honest siya, he cannot hide his feelings. Kung ano yung gusto niyang ipadadama niya kahit sa harap ng Panginoon. Hindi siya nagkukubli ng kanyang damdamin sa harap ng Diyos. Ayaw niyang sumunod at pinakita niya yung ayaw niyang pagsunod. Hindi sa ayaw niyang sundin ang Panginoon. Alam nating maamong propeta si Jonah eh. At hindi dahil siya'y masuwayin, kaya hindi siya sumunod. Ang totoo, ang damdamin ni Propeta Jonah ay marubdob. Marubdob. Hindi siya yung isang klase ng propeta na kaya ayaw humayo, tamad. Hindi po siya yung klase ng propeta na kaya ayaw pumunta sa Nineveh, namimili ng kanyang pupuntahan, tamad. Ayaw niya ng mainit, gusto niya lang malamig. Ayaw niya ng hindi gagamit ng habal-habal. Gusto lang niya naka-aeroplano, gusto niya kami po nag-arkila ng commuter para makaakyat kami doon sa Mount Balayon. Na po kasi pwede namang umakyat yung commuter doon sa bundok. So nakarating po kami sa bundok. But normally, ang ginagamit po habal-habal. Sabi nga ni Pastor JP, Bishop, subukan mo. Sabi ko, next time. Next time. Dami ko pang assignment hallelujah. So, natawa si Pastor JP. Pero sabi ko, next time. Subukan ko din minsan, sakay ako sa habal-habal. Kung sakaling hindi tayo makaakyat sa Mount Balayon, subukan natin. Hallelujah. Kung yun ang panahon ko, uwi na ako sa Panginoon. Kung malaglag doon sa bangin. Kasi ang tarik po ng bangin sa Sarangani. Ang tataas po ng tarik na po sa Sarangani. At salamat sa Panginoon. Hallelujah. So si Jonah, hindi tumangging mangaral sa mga taga-Nineveh dahil tamad siya, dahil wala siyang passion, wala siyang burden. Hindi po. Napaka-passionate po ni Jonah. Napaka-furious ng kanyang kalooban. Basta pangangaral at ipapahayag ang salita ng Diyos, marubdob si Jonah. Kaya lang ayaw niyang mamili na kananang lugar na pupuntahan ko, wag lang itong taga-Nineveh. Bakit po? Sobrang galit po ni Jonah sa mga taga-Nineveh. Siguro, getting ahead of my outline, kwento ko na sa inyo bakit galit si Jonah sa mga taga-Nineveh. Kasi po, ang Nineveh, during the time of Jonah, ay napaka-notorious na mga tao. Hindi lang cruel, kung hindi the cruelest. Kung magagamit ka ng superlative degree sa sobrang lupit, mga taga-Nineveh. Sa sobrang kalupitan ng mga taga-Nineveh, makilala sila na napaka-notorious. Lahat ng nakukubkob nilang mga bayan, yung mga tao doon, dinadry nila, binubuo yung skull. Iipunin yung mga bungo ng lahat ng mga taong pinatay nila, pagkatapos patutuyuin, pagka natuyo, ikakalat ang bungo sa lahat ng lungsod ng bayang kanilang nakubkob. Bilang babala na do not mess with the Ninevites,
magbiro na kayo sa ibang lipi ng tao, wag lang sa mga taga-Ninevite, dahil pag kami ang ginulo ninyo, guguluhin namin ang buhok ninyo. Parang gano'n. Meron tayong kapatid na guluhin mo na buhay ko, wag lang buhok ko. May kapatid tayong ganyan eh. Pag hinihipo ni Ate Ann yung buhok niya dahil nakukyutan si Ate Ann doon sa buhok niya, parang si Samson eh. No? Ayaw niyang magugulo yung buhok niya. Sabi niya, guluhin mo na buhay ko, wag lang ang buhok ko. Hallelujah. Minsan napapansin niya na lumalakad-lakad dyan, nagpupunta sa CR. Amen. So yan po, praise God. Sabi, wag nyo kaming subukan. Guluhin nyo ibang lipi ng tao, wag lang kami. Apo, gagawin nila, i-bleach nila yung mga skull, tapos gagawa ng pyramid na gawa sa mga skull, at yan po ay ipakakalat sa mga entrance ng lungsod para babalaan ang mga tao na do not mess with the Ninevites. At may pagkakalagyan kayo. Yan ang pagkakilala ni Jonah sa mga taga-Nineveh. Napakalupit na grupo ng mga tao na pati yung talampakan, yung talampakan hinihiwa at pinatutuyo yung, ano ba tawag doon? Talampakan. Yung ilalim ng balat, hihiwain, tapos patutuyuin at ibibilad. Pagkatapos ipakikita sa mga tao, wag nyo kaming guguluhin. Ganyan katindi yung mga taga-Nineveh. Capital city ng Assyria. At sila po ay may, kumbaga, outstanding sa military might during that time. Talagang napaka-notorious. At yan na naging pagkakilala ni Jonah. Kaya ang sabi ni Jonah, utusan mo na ako sa ibang lungsod, wag lang sa Nineveh. Kahit ano pang sabihin mo, hindi kita susundin. Kaya nang utusan siya ng Panginoon pumunta sa Nineveh, hindi siya sumunod. Pinadaman niya yung kanyang kalooban, hindi ako susunod. Basahin po natin yung isa sa matinding dahilan ni Jonah bakit ayaw niyang sumunod. Jonah chapter 4 verse 1 to 3. Jonah chapter 4. At Teacher Liz, pwede sa message translation. Sa message translation. Galit na galit. Sabi. Jonah was very angry. He lost his temper. And he yelled at God. Kaya nyo bang sigawan ng Diyos? Si Jonah, palibasa, tapat sa kanyang damdamin, kahit Diyos, sinigawan niya. Sabi niya sa Diyos, ano sabi niya sa Diyos? God, I knew it. When I was back home, I knew this was going to happen. Tingnan niyo si Jonah, ha? Alam ko, Panginoon, alam ko na. Alam ko. Alam na alam ko, sabi ni Jonah. I knew this. Ito ang mangyayari. That's why I ran up to Tarshish. I knew, ano sabi niya? I knew you were sheer grace. Ibig sabihin, kilala kita, Diyos ko, na ikaw ay mahabagin, na ikaw ay mayaman sa kagandahang loob. At nalalaman ko, hindi ka madaling magalit. Kaya maniwala kayo, under the law, ang pagpapakilala sa Diyos magagalitin. Under the law, ang pagpapakilala sa Diyos mapagparusa. Under the law, ang pagpapakilala sa Diyos ay walang habag, mahirap pakitunguan, laging galit. Under the law. But under grace, siya po ay hindi madaling magalit. Siya po ay mahabagin. At siya'y mayaman sa grasya, napakasagana sa kagandahang loob. Napakayaman sa pag-ibig.
at laging handang magpatawad, hallelujah, sapagkat ang kanyang palatuntunan ay laging maglaan ng kapatawaran kahit pa sa pinakamasamang nilalang na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. That's our loving Father. Sa pasimula pa lamang, yan na po ang pagkakilala ni Propeta Jonah sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama. Kaya lang iba ang presentation ng mga pastor. Iba ang pagpapakilala ng mga pastor patungkol sa Diyos. Ang Diyos mahirap pakitunguhan, ang Diyos malupit, ang Diyos mapagparusa, ang Diyos laging humahatol, ang Diyos mahirap pakitunguhan. Samantalang sabi ni Jonah, kaya ayaw ko magpunta sa mga taga-Ninibe. Nalalaman ko na kapag ako'y nag-preach sa mga taga-Ninibe, ang Diyos na ipakikilala ko'y Diyos na mahabagin, Diyos na maibigin, Diyos na mayaman sa biyaya, at kahit ano pang pagkakasala ng mga tao, handang maglaan ng kapatawaran anuman ang kanilang ginawa. That's our loving Father. That's our God. At yan ang naging dahilan ni Jonah kung bakit ayaw niyang sumunod. Pag nagsimula siyang mag-preach, kahit ang ipipreach niya laban sa lungsod na makasalanan, siguradong ang plano ng Diyos, ang programa ng Diyos ay maglaan ng kapatawaran. At the drop of a hat to turn your plans of punishment into a program of forgiveness. Hallelujah! Ang plano mo palagi, sa halip na parusahan, pinatatawad. Sa halip na hatulan, minamahal at kinakahabagan. Hindi kaya yan ang Diyos natin ngayon na kasama natin sa ating kalagitnaan, kahit na ano pang nakikitang pinaggagawa natin, ang plano't programa niya ay ipadama sa iyo kung gaano kanya kamahal, kung gaano kanya kamahal, kung gaano kanya kamahal. Kahit ano pa ang nagagawa ng mga tao. That's what is inside the heart of Jonah. So balik po tayo doon sa Jonah chapter 1. Hallelujah. So sinabi niya yung kanyang damdamin. Alam ko, nalalaman ko. Kaya ayokong sumunod sa iyo, mangaral doon sa mga taga-Ninibe. Alam ko kung ano ang mangyayari. At alam niyo ba kung ano nangyari? Ang nangyari po yung plano ng Panginoon. Mula sa pinakahari hanggang sa pinakamaliit na tao sa lipunan, pati mga hayop nagbalik loob sa Panginoon. Mula sa pinakahari hanggang sa pinakamaliit na mamamayan ng lungsod ng Ninibe, pati mga hayop nagbalik loob sa Panginoon. Saan kayo nakakita? Pati mga hayop, hindi naligtas sa pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya ang Ninibe, na halos itakwil ang kasalanan na ay abot hanggang sa kalangitan, ay iniligtas ng Panginoon. Because of His grace, because of His mercy, and because of His great love towards the sinners. Kaya po, hallelujah, sabi po, inutusan si Jonah, get up and go to the city of Nineveh, announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. So sabi, tumayo ka, Jonah. Get up, rise up, and go to the city of Nineveh and declare my judgment against the wickedness of its people. Nakarating sa akin, pang-amoy, ang sobra ng kalapastanganan at kasalanan ng mga tao sa Ninibe. Abot na hanggang langit ang sama ng amoy ng kanilang kasamaan. Abot na hanggang langit. Hallelujah, yan po. Alam po ninyo,
may mga talata sa Biblia na nakararating sa Panginoon, sa kaalaman ng Panginoon, sa pang-amoy ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, ang sobrang kasamaan ng lipunan. Hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon ang kasamaan ng mga tao. There was even an example sa Genesis chapter 18. Actually, sa Genesis chapter 6 pa lang ang sabi, hindi ko na pahahabain ang buhay ng mga tao. Ang mga tao ay mabubuhay na lamang ng 120 taon sapagkat sobra na at labis na ang kanilang pagiging makalaman. Genesis chapter 6. Nakaabot sa kaalaman ng Panginoon ang sobrang kasamaan ng mga tao sa panahon ni Noah. Kaya ang mga tao noon nabubuhay ng 900 years old, subalit sa sobra ng makalaman at makasalanan ng tao, pinaiksi, ginawa na lamang 120. Nakaabot sa kaalaman ng Diyos Nakaabot sa pang-amoy ng Diyos ang kasamaan ng mga tao. Sa Genesis chapter 18, nakarating din ang taghoy ng mga tao, ang iyakan ng mga tao patungkol sa sobra ng kasamaan ng Sodoma at ng Gomora. Sa sobrang kasamaan ng Sodoma at Gomora, pati yung mga anghel na dumalaw sa pamangkin ni Abraham na si Lot, gusto pang sipingan. Mga anghel na lalaki gustong sipingan ng mga lalaki. Ayaw na nila sa mga babae ng Sodoma at Gomora. Nang makita nilang gagandang lalaki ng mga anghel na dumalaw kay Lot, gusto nilang sipingan. Yung mga anghel na nagdumalaw kay Lot na pamangkin ni Abraham. At ang sabi po sa Genesis 15, 18, 20, 21, tinangan natin, Ate Chelisa, Genesis 18. So the Lord told Abraham, I have heard a great outcry from Sodom and Gomorrah because their sin is so flagrant. Ibig sabihin, sobra ng sama. Nakarating yung outcry ng Sodom at Gomorrah sa kaalaman ng Panginoon sa sobra ng kasamaan ng Sodom at Gomorrah. Tapos ang sabi doon sa 21, narinig ko ang kanilang daing, I am going down to see if their actions are as wicked as I have heard. Sabi niya, gusto kong malaman kung gaano katotoo na ang kanilang kasamaan ay sobra-sobra na at higit pa sa aking kaalamang sinasabi, pinagpe-pray na nakararating sa akin, nais kong malaman pati yung mga actions nila. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya po anong ginawa ng Panginoon? Ginunaw ang Sodom at Gomorrah. Na po? Praise God. At di ba? Ang sabi, lisanin mo, Lot. Sinama ni Lot yung kanyang 3 anak na babae. Yung asawa niya, hindi maiwan yung Sodom at Gomorrah. Sabi ang bilin-bilin, wag na kayong lilingon. Kasi pag lumingon kayo, magiging haliging asin. Lumingon pa yung asawa niya. Hindi maiwan yung laman sa Sodom at Gomorrah. Ayaw na ngang papalinginon ng Diyos dahil wag mo nang tanawin ang kasamaan ng Sodom at Gomorrah. Lumingon pa siya. O di naging haliging asin. Yan po yung outcry. Kaya hanggang ngayon, may mga bayan, may mga lungsod sa sanlibutan hanggang ngayon na may mga mananampalataya tulad natin na iniiyak sa Diyos ang kasamaan ng lipunan. Kayo ba iniiyak nyo sa Panginoon ang kasamaan ng lipunan? Sino sa inyo pinagpepre yung mga nakikita nating sama ng ating kapaligiran, dinudulog natin sa Panginoon? At kapag idinulog nyo sa Panginoon ang kasamaan ng inyong lipunan, nakikita at naririnig ng Diyos ang ating mga daing. Kung may daing ng kasamaan, meron pong daing ng katuwiran. Merong mga mananampalataya na idinadaing ang kalagayan ng kanilang buhay, ng kanilang lipunan.
At tulad po ito, kung ito narinig yung outcry of wickedness, the outcry of wickedness sa Genesis 18. Sa Exodus chapter 2, 23, 24, makikita natin doon isa pang halimbawa ng outcry. Pagtaghoy, hindi naman dahil sa kasamaan, kung hindi dahil sa kanilang kahirapan, nararanasan sa pang-aapi at pang-aalipin ng mga Egyptians. Kaya dumaing yung mga hallelujah, actually mga Israelita yung dumaing. At ang daing nila, simula pa ng 400 taon, dumadaing na sila, 400 years. At ang itinatagoy nila ay ang kalupitan ng mga Egyptians at ang kanilang kalagayang naghihirap sila. Tingnan natin. Years passed, the king of Egypt died, but the Israelites continued to groan, yung outcry, under the burden of their slavery. They cried out. Hallelujah. Ano po yung tagoy nila? Ang tagoy nila, hindi naman yung kasamaan ng lipunan. Ang iniiyak nila ay ang hingi ng tulong sa kanilang kalagayan. Meron pong outcry because of wickedness. Merong outcry of the righteous because they wanted to be helped. Kailangan nila, sakluluhan mo kami. Hallelujah. So yan po, outcry. So they cried out for help, and their cry, rose up to God. So nakarating sa Diyos ang kanilang pagtaghoy. At napakinggan ng Diyos ang kanilang pag-iyak, 24. God heard their groaning, and He remembered His covenant promise to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Sino pong naniniwala na walang luhang pumapatak sa iyong mga mata na sa panalangin na hindi nalalaman at napapakinggan ng ating Panginoon? Bawat patak ng luha sa iyong mga mata, samantalang ikaw ay nananalangin at humihingi ng tulong sa Kanya, ay kinukuha ng Panginoon at inilalagay sa botelya ng pag-aalaala. Hallelujah, bottle of remembrance. At ang bawat patak ng luha na inilalagay sa bote ng pag-aalaala ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. At isang araw, lahat ng pagtaghoy mo ay pinakikinggan at pakikinggan ng ating Panginoon. Panahon lang ang bibilangin, pero wala kang panalangin na hindi pakikinggan at ibibigay ng ating Panginoon. Kalabitin mo nga yung katabi. Sabihin mo sa kanya, ano man ang iyong hilingin, lalo na sa panahon ng iyong panalangin, may takdang araw at panahon na pakikinggan at ibibigay ng Panginoon ang iyong mga kahilingan. In Jesus' name, amen and amen. Kaya pag umiiyak kayo sa panalangin, huwag niyong mamaliitin yan. May panahon lang na hinihintay para yung pagluha mo ay igalang ng Panginoon. Huwag mong sukuan ang iyong mga anak. Huwag mong sukuan ang iyong mga mahal sa buhay. Huwag mong sukuan ang iyong asawa. Nuknukan. Huwag mo silang sukuan. Huwag mong sukuan ang iyong biyanan. Yung balae, meron bang ganyan? Meron. Mga manugang, mga anak. Huwag tayong sumuko. Hallelujah. Minsan, kahit ikaw na lang ang may hawak ng tali at nananalangin para sa anak mo, wala ka ng kasama, huwag kang bibitaw. Amen? Kung ikaw na lang ang may hawak ng tali at ang dulo nito yung asawa mo, dulo nito yung mga anak mo, dulo nito yung mga huwag kang bibitaw. Hallelujah. Amen. Kahit walang nakakakita sa iyo, kahit hindi ka sikat na ikaw ang may hawak ng tali, ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Huwag niyong sukuan ang inyong mga panalangin sapagkat iyan ay igagalang ng Panginoon at isang araw pakikinggan niya ang iyong mga panalangin. Amen! Salamat sa Panginoon. Mamamangha ka pa, magugulat ka pa kapag nandyan ang kasagutan ng iyong panalangin. Amen?
Hallelujah. Parang si Kuya Mark yung tinutokso niya. Mark, laban lang. Hallelujah. Kahit na hindi pa ipinapanganak yung babaeng para sa iyo. Hallelujah. Labang lang, Kuya Mark. Amen. So sabi po, announce my judgment against it because I have seen how wicked these people are. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa. When he found a ship leaving for Tarshish, he bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Tingnan po ninyo si Jonah. Palibhasa, ayaw niyang mapakinggan ng mga taga-Ninibe yung mensahe ng Panginoon dahil galit siya. May panahon ba na minsan ayaw nyo mag-share sa kapitbahay nyo dahil galit kayo sa kapitbahay nyo? Ayaw nyong ipadama yung pag-ibig ng Panginoon sa kapitbahay ninyo? Kasi may tampo kayo, may galit kayo. Hindi kaya ganun si Jonah? Palibhasa, galit na galit siya sa mga taga-Ninibe. Mag-share na lang ako ng pag-ibig at mahahabag sa iba, wag lang sa mga taga-Ninibe. Hindi kaya ganun tayo minsan? Selective tayo sa mga pagpapadamahan natin ng pag-ibig. Selective tayo sa pagpapahayagan natin ng mensahe. Meron tayong pinipiling ayaw nating mag-share sa kanila. Hindi kaya ganun si Jonah? Hindi kaya ganun din tayo minsan? Kaya sa halip na pumunta sa Ninibe, 500 miles away from where he was, 500 miles away from where he was, sa halip na pumunta siya sa east to the Nineveh, nagpunta siya west 200 miles away from. Hallelujah. So 500 miles to Nineveh, tapos 200 miles to Tarshish. So Nineveh is in the south, Tarshish is in the west. The exact opposite direction. Parang taga-Pasig ka, inuutusan ka na pumunta sa Pasig, na pumunta ka sa Manila. Pasig east Manila west. So pumunta siya sa Tarshish. At nakakatawa nga dito Nakita niya sa Tarshish, sa Joppa, may isang Star Cruise. Tapos bumili siya ng ticket. Sabi dito, bumili siya ng ticket Kahit pala propeta, bumibili din ng ticket. Amen? Kahit pala propeta ng Diyos, bumibili din ng ticket. So, ibig sabihin, kahit propeta, pangkaraniwang tao lang din na hindi exempted sa kalakaran ng lupa. Akala kasi natin, pag bishop, exempted na sa mga problema Akala natin, pag pastor, hindi na bumibili ng 1 sakong bigas o 1 kilong bigas. Akala natin, pag pastor, hindi na nagbabayad ng sardinas, ng century tuna. Kahit propetan, bumibili din ng ticket. Amen. Tapos pumunta dun sa taliwas. Sa halip na papunta ng east, ano ba yung east sa Tagalog? Silangan, nagpunta sa kanluran. Hallelujah. Tama ba? West is kanluran. East ay silangan. Hilaga ay south. Timog ay north. South. Hilaga ay north. Amen. Saan kaya yung nilaga? Sa kaldero yon, sa kaldero. So yan po. Kaya, umiwas siya. Ayaw niya talagang sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya po, sino pong naniniwala basta ikaw ay lumalayo sa kalooban ng Panginoon, lumalayo sa kagustuhan ng Panginoon, hindi ka paakyat. Ang siguradong direksyon ay pababa. Bakit ko po nasabi? Kasi yung kanyang kinalalagyan
papunta ng Tarshish ay pababa. Kung siya'y pupunta ng Ninive, susundin ng kalooban, pataas. Sino pong naniniwala basta ikaw ay tumataliwas at lumalayo sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon, hindi paakyat, kung hindi pababa. So nandito siya. Pagkatapos, lumayo siya sa kalooban ng Panginoon, napunta sa Joppa. Joppa is down there. Pagdating sa Joppa, yung barko na sasakyan niya ay down there. So from here, hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, down there, Joppa. From Joppa to the ship, down there. From the ship to under the sea. Look at the cycle. Look at the spiral movement from disobeying the will of God, laging spiraling downward. So mula dito, umiwas sa kalooban ng Panginoon, lumayo sa kagustuhan ng Panginoon, napunta doon, bababa. Nasa baba na, pumunta pa sa baba. Nasa baba na, pumunta pa sa ilalim. Spiraling . Kaya kung sakaling ikaw at ako, ay may mga bagay na nalalaman mong palayo na ng palayo sa kalooban ng Panginoon, papalayo na ng papalayo sa kagustuhan at mabuting biyaya ng Panginoon, mapapansin mo yung sarili mo . Pababa ng pababa. Parang spaghetti lang yan. Pababa ng pababa. Amen? Pero maniwala kayo, kahit pababa ng pababa, magtatakda ang Panginoon ng panahon na ikaw ay muling spaghetti pataas. Amen? Hallelujah. Hindi papayagan ng Panginoon. Maniwala kayo, mahal na mahal ka ng Panginoon na kahit ikaw ay lugmok na at nasa ilalim na ng kabiguan sa ilalim, hindi niya papayagang ikaw ay muling ibangon, itaas at muling pagpalain. Kaya totoo yung kanta, spaghetting pababa, may spaghetting pataas. Amen? So sabi po, sumakay siya binili niya yung ticket, nagbayad siya, tapos sumakay siya sa bangka. Hallelujah. Pagkatapos, nagsimulang maglayag yung bangka. Hallelujah. Habang naglalayag, bali ba ang pinili niyang lugar sa barko, hindi yung deck. Ang pinili niya yung ilalim. Paano hindi mo sasabihin pag lumalayo ka sa Panginoon, talagang yung ilalim ang inaapuhap mo? Meron namang deck. Merong lower deck, may upper deck, may ground deck. Bakit yung lugar ng may mga nagsasagwan, doon siya nagpunta? Sa ilaliman ng bangka. At pagkatapos doon siya ay naglagay ng unan, tapos natulog. Sa gitna ng kanyang habang magsisimula palang matulog, eto na po, kumilos na ang Panginoon. Kaya kung may plano kang layuan siya, may plano din ng Panginoon na ibalik ka. Amen? Kung nagpaplano kang lumayo, maniwala kayo, may nauna ng plano ang Panginoon na kayo ay sunduin at ibalik. Amen? Hallelujah! Kahit may layo lang ang pupuntahan mo, may limit lang kung hanggang saan ka. Pero walang limit ang pag-ibig ng Panginoon para ibalik ka. Maniwala ka, ni hangganan lang
at may dulo ang paghahangad mong sumuway. Pero walang hadlang at walang hangganan ang grasya ng Panginoon para ikaw ay muling ibalik. Kahit nasa ilalim ka na, may plano ang Diyos na ikaw ay ibalik. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi, but the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. So ano po ginawa ng Panginoon? Hallelujah. Panginoon, bagamat hindi galing sa Kanya hindi siyang may kagagawan ng bagyo sa ating kapanahunan, may kapangyarihan ng Panginoon, hallelujah, na gumawa ng iba-ibang paraan para lamang ipakita sa iyo na siya'y mabait at mabuti. Para lamang ipaalala sa iyo na mas mataas ang plano ng Panginoon kaysa sa plano mo. Mas makapangyarihan ang pamamaraan ng Panginoon kaysa sa pamamaraan natin. Believe me, the thoughts of God are higher than our thoughts. The ways of God are higher than our ways. Kaya po nagpadala, hallelujah, ng isang great storm. Ang tawag po, great storm. At ang sabi po, but all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. All this time. Alam niyo, minsan nakakalungkot dito sa mensaheng ito, nakakalungkot minsan yung akala mo, yung pagsuway mo kalooban ng Panginoon. Kasi natutulog ka pa eh. May si Jonah, sumuway na, natulog pa. At yung kanyang pagkatulog, inaangkin niyang, okay, di kalooban ng Panginoon. Pagka hindi ako matulog, hindi kalooban ng Panginoon sumuway ako. Natulog ako, kahit sinuway ko siya. Hindi kaya yung palatandaan na mahimbing kong pagtulog ay tanda na kahit sumuway ako sa Kanya, nalulugod pa rin siya. Kaya tayo minsan, dinadahilan natin yung hindi ko pagdalo, alam mo, binibless naman din ako eh. Kahit nga sa TV lang ako nanonood, alam mo, at peace naman ako. Hindi kaya sa TV na lang ako mag-church? Akala kasi natin, yung pagsuway ni Jonah na nagdulot ng mahimbing na pagtulog ay tanda na sinasang-ayunan ng Diyos ang iyong pagsuway. Dahil natulog ka ng mahimbing. Maniwala kayo, may mas mataas na plano ang Panginoon. Akala mo lang yan. Mahimbing na pagtulog, tanda ng pagsang-ayon. Pero maniwala kayo, laman mo lang yan. Dahil makikita mo isang panahon, hindi pala ito ang kalooban ng Panginoon. Ano nyo, nalulungkot ako na kaya nating unawain na nung panahon ng pandemic, nanonood lang tayo sa TV, online. So kaya nating unawain, nanonood lang tayo sa TV online. Kasi may isolation period eh. So kaya nating unawain, bawal ang physical fellowship. Pero pagkalipas ng taon na wala ng pandemic, at hindi na ibinawal yung isolation, pwede mo pa bang unawain na online na lang kayo? Hello? Mauunawaan pa ba? Nasa TV ka na lang habang kumakain ng hamburger. Meron ka pang naka-jogging suit ka, naka-rubber shoes ng Nike, may wristband, may headband, nakaupo sa lazy chair, may gatas, may jumbo burger, at pagkatapos ikaw ay nanonood lang. Amen. Hello? Parang nakakalungkot, ano? Meron pa kasing nagdadahilan, online na lang kami. Online na lang kami.
Alam nyo, ang katulad natin, parang si Jonah, na natutulog na lang sa pansitan. Minsan, wala ka nang pakialam sa nangyayari. Wala ka nang pakialam sa mga mananampalataya. Wala ka nang pakialam sa mga hindi sumasampalataya. Wala ka nang pakialam sa nangyayari sa lipunan. Wala ka nang pakialam kasi natutulog ka na lang at okay na lang sa'yo ang iyong kalagayan. Hindi kaya pwede nating unawain yan during the pandemic time. Pero ngayong malaya na tayo, hindi kaya kailangan natin muli pasiglahin ang ating pananampalataya, pasiglahin ang ating pakikipagkapatid, pasiglahin ang ating pagdalo, pasiglahin ang ating participation, ang ating pakikisangkot. At muli nating matikman yung sarap na tayo'y pinalalakas ng presensya ng isa't isa. Na po, pinalalakas ka ng ngiti ng iyong kapatid. Pinalalakas ka ng yakap ng iyong kasama. Pinalalakas ka ng panalangin ng isa't isa. Hindi kaya i-refocus natin muli ang ating pananampalataya at ibalik natin dun sa unang init na naramdaman natin nung tayo'y dumadalo pa sa gawain ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Hindi kaya ang plano ng Panginoon sa atin ay muli nating gisingin ang ating pananampalataya. At isaloob na ang mas mabuting kalooban ng Panginoon ay ang huwag kaligtaan ng mga pagtitipon. Tulad ng mga ginagawa ng marami. Sa halip ay magsama-sama para palakasin at patatagin ng bawat isa samantalang nalalapit na talaga na babalik na ang ating Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, natutuwa akong nandito ka ngayong umaga. Amen. Every Sunday for that matter. Kaya lang, ganun po si Jonah eh. Natulog na lang, wala nang pakialam. Kahit malakas ang bagyo. Amen. Kahit nga alam niyang siya ang dahilan ng bagyo eh. Sino bang may dahilan ng bagyo? Sino ba ang dahilan? Siya ang dahilan. Minsan kasi, mga mananampalataya, talagang ikaw na nga ang dahilan. Ikaw pa malakas ang loob na. Isiping tamas-tama yung ginagawa mo. Yung ginagawa natin. Kaya po, hallelujah, ginawa ng mga tripulante, sobra ng lakas ng bagyo. Anong oras na ba? Alas 10, 10:01 na, nalibang na naman ako. Oh my goodness, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. So purihin ang Panginoon, ginising siya ng mga tripulante, sabi niya, ano ka ba naman? Sabi nung kapitan. Sabi nung kapitan ng mga seaman, ano ka ba naman, Jonah? Natutulog ka pa dyan. Samantalang napakalakas na ng bagyo. Sabi niya, how can you sleep at a time like this? Sabi niya, get up. Get up and pray. Mabuti pa nga yung mga tripulante, yung mga alam niyo po yung mga tripulante dito, katumbas ng mga kapatid natin sa sanlibutan. Mabuti pa nga sila eh. Nakita ko lang dito yung mga seaman, mga religious. Minsan, mas religious pa yung mga yung kapitbahay natin kaysa sa atin. Sabi kay Jonah, ano ka ba naman, Jonah? Ano po? Ang lakas-lalas na ng bagyo, natutulog ka pa. Sabi niya, get up. Alam niyo ba sa 48 talata ng Jonah, 3 beses binanggit ng Panginoon yung salitang get up, bumangon ka. Sa 48 talata, ginamit ng Panginoon ang salitang bumangon ka at manalangin. Sa panahon ng bagyo, pagsubok at kabigatan, get up and begin to pray. Alam po ninyo, ma-discern natin yung panahong dapat kang matulog. Ma-discern natin yung panahong dapat kang mamahinga, pero ma-discern din sana natin yung dapat kang bumangon
at magsimulang manalangin. Amen? Kaya maging sensitive tayo doon sa, hindi, may sinasabi, may mga nagtuturo, pagka panahon ng bagyo, matulog kayo parang ang Panginoong Yesus. May mga panahong ganyan yung sa gitna ng bagyo, maging at peace ka lang. Sa gitna ng pagsubok, maging panatag ka lang. Pero may mga panahon na sa gitna ng mga problema at kabigatan, bumangon ka't manalangin. May ganyang panahon. And you have to discern the time. You have to discern the season. Kung season of resting and be at peace, or season of getting up and you begin to pray. Na po maging discernful po tayo at times. Kung saan yung tamang panahong ikaw ay maging panatag at pumayapa sa kabila ng pagsubok, o yung ikaw ay bumangon at magsimulang itaas sa Panginoon ang iyong mga pangangailangan. Both at our times na nirerespeto ng Panginoon. Pero dito po, sabi ng mga tripulante, mga religious, bumangon ka naman at manalangin sa Diyos mo. Mabuti pa nga sila tinatanaw yung Diyos sa gitna ng mga bagyo. Sabi nila, bumangon ka dyan at magdasal ka naman sa Diyos mo. Baka sakaling pakinggan ka ng Diyos mo. Kaya ang ginawa ng mga tripulante, nagpalabunutan. Sino ba talagang may kagagawan? Parang kami, pag nagbabiyahe kami, at sobrang lakas ng ulan dun, sino kaya ang Jonah sa atin dito? Magpalabunutan tayo. So nagpapalabunutan, nakikita namin kung sino yung Jonah Amen. Sa pagpapalabunutan nila, natuwa ako doon sa palabunutan. Alam niyo po sa aklat ng Kawikaan, 33, sabi po doon, 33:16, ang mga tao nagpapalabunutan, pero ang pagpapasya nasa Panginoon pa rin. Mga tao nagpapalabunutan, pero nasa Panginoon pa rin ang pagpapasya. Amen. Kaya minsan, kung tumataya kayo sa lote, lote sabi ko, hindi loto. Ang pagpapasyang manalo kayo, nasa Panginoon pa rin. Biro lang po, biro lang. Amen. So, nagpalabunutan, lumabas ang pangalan ni Jonah. So, yung mga religious na mga tripulante, napatunayan nilang si Jonah. So, tinanong nila ngayon, siya ang culprit Ano tong ginawa mo sa amin? Sabi niya, sino ka ba? Sino ka ba? Ano pangalan mo? Ano trabaho mo? Ano nationality mo? Yun yung tanong ng parang immigration, hallelujah. Yung mga tripulante, parang immigration. Ano nationality mo? Ano trabaho mo? Saan ka galing? Sabi ni Jonah, Hebreo ako. Sino sa inyo pagkapanahon ng mga kalamidad talaga at panahon na magpapakilala kang born again ka? Parang si Kuya Leo. Si Kuya Leo po, Pastor Leo, inopera the other day. Pagdating doon sa OSMAC, tinanong ka agad, babayaran niyo po, may pambayad kayo. Ganun. Di ba napunta kayo sa ospital, tatanong ka agad, personal or credit card? Personal o Medicard, di ba? Kaya pagpunta niyo sa ospital, huwag kayong magpapanggap na mahirap. Sabihin niyo, mayaman ako, may pambayad ako. Para asikasuhin ka agad kayo. Biro lang. Kasi pagka magpapanggap kang mahirap, hindi ka talaga asikasuhin. Maniwala kayo. Pero pagka may Medicard ka, naku, mabilis pa sa 4:00 maglatag ng stretcher. At hanapan ka ng di ba ganoon? Kuya Leo, tinanong, mapambayad ka? Kaya mong bayaran? Nagpakilala si Kuya Leo, mayaman ang Diyos ko, hallelujah. Pastor ako, may pambayad ako, hallelujah. I am a Hebrew. Apo, kahit 50 pesos na lang ang bulsa ni Kuya, laman ng bulsa. Pastor ako, mayaman ang Diyos ko, Hebreo ako. Hindi ako lalabas ng ospital na ito na hindi ako tad-tad ng utang.
Amen? Hallelujah. Di na-opera siya, walang biniyaran ni 5 tantalizing eyes. 5 duling kasi ang pangkaraniwan. Apo, wala siyang binayaran. Praise God. Ayan po, buhay na buhay. Sana nga, hallelujah. Amen. Pinalakas at pinagpala ng Panginoon. Pinagaling ng Panginoon. Inoperahan. 129,000. Ang kanyang bill, walang binayaran. Alam niyo kung sino nagbayad? Jesus paid it all. Amen. Jesus paid it all. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat. Kaya nung nagte-testify siya sa amin ng Friday fellowship namin, talaga namang, hallelujah, bumabaha ng luha ang aming fellowship. Sobrang pagpapasalamat ni Kuya Leo sa kabutihan ng Panginoon. Amen. So, nasa na tayo? Sino ang culprit? Si Jonah. I am a Hebrew. I worship the Lord God, the God of heaven, who made the sea and the land. Tapos yung mga sailors, yung mga seaman na terrify. Tapos ang sabi nila, ano tong ginawa mo sa amin? Pagkatapos umiyak sila sa Panginoon. Pero alam ninyo, kahit sinabi na ni Jonah na siya ay lingkod ng Panginoon, hindi pa rin nagbago yung religiosity ng mga tao. Ginawa ng mga seaman, lalo silang nagsagwan. Sinikap nila sa abot ng makakaya nilang gawin na itabi yung kanilang bangka. Kahit nagpakilala na si Jonah na meron siyang Panginoon ang lumalang ng karagatan at ng lupa, hindi pa rin naniwala ang mga seaman kung hindi umasa pa rin sa kanilang sariling kalakasan. Maniwala kayo. May panahon na ang lakas natin may hangganan. Pero walang hangganan ang grasya ng ating Panginoon. Amen. So kahit anong pagpapagal nila, kahit anong pagsihirap nila, pagsasakripisyo nila, kahit ano pang ginawa nila, to no avail, because your performance will mean nothing as far as and compared to the sufficiency of God's grace. Minsan kasi, sa panahon ng lahat ng ating mga pagsubok, problema at bagyo ng buhay, wala tayong inaasahan kung hindi yung talino natin, yaman natin, kakayahan natin, abilidad natin, religious law, religious duties, obligations, when in reality, wala na po yan . Walang magagawa yan kumpara sa kayang gawin ng Panginoon sa atin. Kahit yung mabuting ginagawa natin, may panahon yung mabuting ginagawa natin, hiwalay sa Panginoon, wala pong kahulugan . Walang credit kahit yung mabuting ginagawa ng tao kung hindi ang Diyos at si Jesus ang pinagtitiwalaan mo. Lahat ng mabuti mong ginagawa, it amounts to nothing. Kahit ano pang mabuting gawa. Turo kasi sa atin, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka. Yung kabutihang ginagawa ng tao, kabaitang ginagawa ng tao, sapat para iligtas ka. Pero maniwala kayo, yung kabutihan, kabaitan ng tao, hiwalay sa pananalig ng tapat sa Panginoon, lahat ng yan ay walang magagawa para iligtas tayo. Amen? Hallelujah. Kaya kung ang sukatan ng pagpunta sa langit, ang sukatan ng pagpapala ay mabuting gawa, hindi tayo papasa. Apo, may lugar sa mabuting gawa, lalo na kapag ang mabuting gawa ay motivated ng ating pananalig sa Panginoong Hesus. Merong ang nakarating ng langit, ang turo sa kanya, mabuting gawa, mapupunta ng langit. Pagdating sa langit, hinalubong ni Pedro. Sabi ni Pedro, ano ang qualification mo? Bakit napunta ka dito sa langit? Sabi niya,
Bakit ka nandito sa langit? Ano ang masasabi mo? Ano po ako may asawa ako at tapat ako sa asawa ko mula nang ikasal kami. Naging tapat ako hanggang sa dulo ng buhay ko. O sige, tapat ka sa asawa, 3 points. Nililista ni Pedro, 3 points. Naging mabuti po akong ama, nagsumikap, nagtrabaho, ginapang ang mga anak ko para lamang mabuhay ng, sabi ni Pedro, 4 points. Apo, nagsisimba po ako, minsan hindi, -1. Po, nag-offering po ako pero hindi pa ako nagtatithe, so -3. Sabi nung namatay, hirap naman palang makapasok ng diretsuhan sa langit. Sabi nung lalaki, Panginoon, kahabagan at salamat sa grasya mo. Okay, qualified ka na, narinig ko yung grasya. Dahil lang sa grasya, kaya ka makakapasok ng kalangitan. Amen? Sino pong naniniwalang it's by grace that we are saved? Not of our good works. Amen? Hindi dahil sa ating mabuting gawa. Dahil nakapasok siya ng langit by grace. Yung mga tripulante, nagsumikap, itabi sa tabi, sa abot ng makakaya. To no avail. Hallelujah. Tapos, sabi ni Jonah, nag-play heroic. Sabi niya, ako may kagagawan. Laglag nyo na lang ako. Kala niya, may impress ang Panginoon sa pagsasakripisyo niya. Sabi niya doon sa mga seaman, sabi doon sa kapitan, inaamin ko, ako may kagagawan. Kaya para maibsan ang bagyo na ito, ilaglag nyo ko sa karagatan. Apo, nagpa-impress si Jonah. Akala niya mai-impress ang Panginoon sa sakripisyo niya. Sino pong naniniwala mas gusto ng Panginoon ang pagsunod kaysa sa pagsasakripisyo? To obey is better than sacrifice. Akala ni Jonah mai-impress ang Panginoon kung isakripisyo niya ang kanyang sarili at ilaglag sa karagatan? That is not the answer. Hindi mai-impress ang Panginoon by our sacrifices. Mai-impress ang Panginoon kung tayo'y magtitiwala sa Kanya. Kaya po nilaglag siya sa karagatan, nang malaglag siya sa karagatan, hallelujah, parang nagbabadya na pinatatahimik na po tayo. Hallelujah. Parang naririnig ko na yung kidlat. Amen. So, nang ilaglag si Jonah sa karagatan, napawi ang unos at ang bagyo. At pagkatapos nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda at kinain si Jonah. At nang siya'y kainin, pumayapa ang karagatan, 3 araw at 3 gabi, nasa loob siya ng tiyan ng malaking isda. Amen? Diyan ba nagwawakas? Hindi po, simula pa lang yan Simula pa lang po yan ng marami pang kasaysayan na pag-uusapan natin. Magwawakas po ako dito, hindi ko pwedeng hindi gawin. Kung ginukwento po natin si Jonah at ikukumpara natin sa Panginoong Hesus, napakalayo. Napakalayo. Si Jonah, kahit man propeta ng Diyos, ay hindi naging masunurin. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay naging masunurin. Ang pagsuway ni Jonah ay nagbunsod ng malaking problema. Ang pagsunod ni Jesus ay nagdala ng solusyon sa ating mga problema. Amen. Hallelujah. Kung si Jonah namuhi at hindi nahabag sa kasalanan ng mga taga-Ninive, si Jesus ay nahabag sa kalagayan ng taong makasalanan. Inialay niya ang kanyang sarili at dahil sa kanya
Ang tao kahit na gaano kasama ay binigyan ng pag-asa, binigyan ng bagong buhay, pinagpala, higit sa lahat, pinatawad at nakatikim ng buhay na walang hanggan. Dahil sa Panginoong Yesus na mas dakila at mas higit kay Jonah. Someone greater than Jonah is here. And His name is Jesus. Tumayo po tayong lahat. Someone greater than Jonah is here. And His name is Jesus. Panalangin ko ngayong umaga. Hallelujah. Ang alalahanin natin, kung si Jonah ay ginamit na halimbawa at larawan ng lingkod na pwedeng sumunod, pwedeng sumuway, si Jesus ay larawan ng isang lingkod ng Diyos na hindi sumuway sa kabila ng pagsasakripisyo, ay nag-alay ng kanyang buhay upang tayo po ay iligtas. Kapatid, kung ikaw ay itinuturing sa sarili mo na sobra mo ng sama, sobra mo ng liko, kung itinuturing mong ikaw ay sobra ng makasalanan, tulad ng mga taga-Ninibe, maniwala ka, mas may higit na dakilang plano ang Panginoon para sa iyo. Kung nagpaplano kang lumayo at iwasan ng Panginoon, maniwala kang may higit na plano ang Panginoon para ibalik ka. Gaano man kalayo ang marating mo sa paglayo sa Kanya, mas higit ang layo, lawak at lalim ng pag-ibig niya na kaya kang abutin at ibalik sa plano at panukala niya na higit na mas mabuti kaysa sa mga plano mo para sa iyong sarili. Samantalang tayo'y nakayukot, nakapikit. Sa umagang ito, anuman ang mga pagsubok na pinagdaraanan mo, pagsubok na maaaring ikaw ang may kagagawan, pagsubok na ikaw ang mismong lumikha, mga bagyong ikaw ang nag-devise, kahit pa anong problemang nangyayari ngayon na ikaw ang may kagagawan, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang malungkot. Kung meron ka naman mga problema at pagsubok na hindi ikaw ang dahilan, ang mga mahal mo sa buhay, ang mga kapwa mo tao, kapwa mga mananampalataya, huwag ka ring panghinaan ng loob. Magtiwala ka na anuman ang sitwasyon, panahon at pagkakataon ng buhay, may mabuting plano ang Panginoon para sa atin. Kaya niyang baliktarin ang masasamang nangyayari sa iyo patungo sa mas mabuting plano ng Panginoon in Jesus' name. What the devil meant for evil, God can turn it around for your good in Jesus' name. Maniwala ka. Hallelujah. Minsan sinisisi mo ang iyong sarili sa mga pangyayaring nagaganap sa iyo. Kapatid, maniwala ka. Ikaw man ang may kagagawan, kapwa mo man ang may kagagawan, o kahit man ang demonyo ang may kagagawan, sa lahat ng ito, hindi papayagan ng Diyos ang palatuntunan ng kaaway ang magwagi. Laging may panukalang mas mabuti, mas dakila ang Panginoon para sa iyo. Maniwala ka, hindi mo kayang takasan ang grasya ng Panginoon. Hindi mo kayang takasan ang kahabagan ng Panginoon. Lalong hindi mo matatakasan ang pag-ibig ng Panginoon para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kahit kailan, hindi siya magkukulang sa atin. Habang nakayuko tayo at nakapikit, if we can make reflections and evaluations ng mga buhay natin, tignan ninyo, nasaan ang Panginoon? Nasaan siya sa mga pagsubok mo? Nasaan siya sa lahat ng pinagdaraan at pinagdaanan mo? Hindi ba't nasa gitna ng malakas na bagyo ng buhay mo? Hindi ba't hindi kanya pinabayaan? Hindi ba't hindi kanya iniwan? Hindi ba't sa bawat pagluhat, pag-iyak, dinadaing ang mga mahal sa buhay? Napapakinggan ka ng Panginoon? May iyak ng pagkakamali at pagkakasala.
pero may pag-iyak ng isang taong matuwid na humihinging tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Pagalingin mo kami. Baguhin mo, mga mahal sa buhay. Ibangon mo kami sa aming kahirapan. This morning, hallelujah, hindi ko alam kung anong pinagdaraanan ninyo. Hindi ko alam kung anong pagsubok. Pero isa lang ang totoo. Sa lahat ng ito, kahit kailan, hindi siya nagkulang. Siya lamang ang kailangan natin at wala na pong iba. And in the midst of all these troubles, Jesus is the fourth man. Jesus is the fourth man. He is the Son of God. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Kahit ako'y nangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit may suliranin man, kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, Jesus. Suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon. Awitin natin sa Panginoon. Ikaw lang. Ikaw lang ang pag-asa ko. Sa Panginoon po. Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, natagan. Kahit may suliranin man, hanggang aawitan, Jesus. kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Di kailan, di ka nagkulang. Yaya mo sa akin, laging laan. pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Panginoon, hallelujah! Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin
ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. For the last time, Panginoon, Dakila kang tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. walang pining katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Tayo pong lahat, kahit kailan. Salamat, Panginoon. Grasya mo, Panginoon. Ang ibig mo. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Lumapit po tayo sa Panginoon, individual, personal. Samantalahin po natin ang pagkakataon pong ito na tayo po'y makalapit sa trono ng Panginoon. Kung meron po kayong dapat na iluha, iiyak sa Panginoon, ipaalam po ninyo sa Kanya. Sa pamamagitan ng tapat at taus-pusong panalangin, pahayag po ninyo sa Panginoon ang ating pong mga alalahanin, ang ating pong mga panalangin. An outcry of somebody who wants to be strengthened and to be helped by the Lord. Salamat po aming Ama. Salamat po aming Panginoon. May outcry because of our wickedness. At meron pong outcry because of our outcry of the righteous seeking for the grace and the mercy of the Lord. Salamat, Panginoon, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Pakinggan mo po ang daing ng iyong mga anak. At naniniwala kami, Panginoon, na naririnig mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Bawat patak ng luha ay inaalaala mo. At may kinakalaang panahon lang para lahat ng ito ay katagpuin mo. Salamat po, Ama. Maging yung mga kapatid po natin online, the Lord can reach you out. The Lord can bless you wherever you may be. He can reach you. He can bless you. Cast all your cares upon God, for He cares for you. Cast all your burdens upon Him, for He cares for you. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. Buo ang aming pananalig na hindi mo lang naririnig kung hindi nalalaman mo pa ang pinagdaraanan at kalagayan ng iyong mga anak. At wala kang binigo na nagtiwala sa iyo. Wala kang hiniya na nanalig sa iyo. Panahon lang ang pinag-uusapan, subalit ang totoo, lahat ng ito ay ipagkakaloob at magaganap sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Ang pamamaraan mo higit na mas dakila kaysa sa mga pamamaraan namin. Ang panukala mo mas higit na mas mataas kaysa sa mga panukala namin. So, continue to bless your people. Continue to bless your people. Amen. Pwede po hawakan natin yung kamay ng ating katabi. And can we just declare a blessing? Can we just declare a blessing? Hallelujah. Sige po, kunin niyo po yung kamay ng katabi ninyo.
Tapos po magpahayag po kayo ng pagpapala. Mag-declare po kayo ng blessing sa kanila. Strengthen your brother. Encourage your brother. Hallelujah. Be a comfort to your brother. Amen. So Lord God Almighty, thank you for strengthening your people, comforting your people, blessing your people. And we will go home blessed. We will go home blessed. Panginoon, ilang at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang inibig ang puso. Salamat po, Panginoon. Bago po kami mag-dismiss, nagpapasalamat din po kami for the opportunity na kami po ay makapagtatanim, makapagbabalik ng aming mga kaloob bilang tanda ng aming pasasalamat, bilang tanda ng aming pagkilala na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng aming mga biyaya. As each one give according to what they desire in their hearts, Lord, help us to give cheerfully and help us to give willingly. Lord, you love a cheerful giver. I-multiply mo po ang mga binhi na aming itatanim, payamanin mo po, pasaganain ang iyong mga anak. Kung meron man sa kalagitnaan bago po tayo magtapos, na hindi nyo pa po nasubukang ialay ang inyong puso at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, isa lang ang kanyang nais na makita sa atin, isang pusong handang mag-surrender, isang pusong handang mag-submit. Kaya kung nais mong isubmit at isurrender ang iyong sarili sa Panginoon, hallelujah, gawin mo po sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap, siya lamang at wala ng iba ang ating Panginoon. Hallelujah. At maniwala kayo, padadaman niya sa inyong mahal niya kayo. Patototohanan niyang buhay siya at may magagawa para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Everyone said, Amen.